Kung sa tingin mo, nasa tamang tao ka na. Huwag kang matakot na isugal yung pagmamahal mo. Kasi kung mahal mo talaga ang isang tao, hindi mo kailangang mangamba at dapat magtiwala ka dahil ang pusong pinagtagpo ng tadhana hanggang wakas ay magmamahal ng tapat na di mo inakala. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Nakakaawa si Kurt. May masakit daw sa kanya at mukhang nagsasabi naman ng totoo. Nagtanong pa nga si tatay kung bakit ganun daw maglakad. Parang bagong anak daw. Ang sabi ko na lang, masakit ang tiyan. Kaya ito, inalagaan ko lang si Kurt. Kailangan niya ng pahinga. Kaya ito, sa unang araw ng bagong taon, nasa kwarto lang kami. Walang ganap. Kwentuhan lang. Tapos biruan. Tapos kain lang ng kain. Hanggang sa pagsapit ng gabi, wala talaga kaming ibang ginawa. Diretso tulog lang talaga. Kaya naman sa pagsapit ng kinabukasan, pagkagising pa lang namin ni Kurt, eto, kailangan na naming ayusin yung mga gamit namin. Kasi paalis na din kami. Babalik na kami sa dormitoryo. Kaya eto, bago pa sumapit ang tanghali, handa na kami. At si Aling Yoli, tumawag sa akin. Huwag ko daw kakalimutan na magdala ng mga daing na isda. Ay nako, ang kulit ni Aling Yoli. Umuwi na daw kami kaagad kasi ang lungkot daw sa dormitoryo kapag walang tao. Anak, kumain na kayo ni Kurt para maihatid na namin kayo sa sakayan. Dali na at baka gabihin kayo pa Maynila. Sige po, tatay. Wika ako naman kaya ito, habang kumakain, ang daming bili ni tatay sa akin. Galingan ko daw sa pag-aaral, tapos pinababantayan pa ako ni tatay kay Kurt. Kurt, iho, kapag may kalokohan tong si Axel, sabihin mo sa akin kaagad. Sige po, tito. Isusumbong ko po kaagad sa inyo. Wika naman ni Kurt. Nagpapalakas ata kay tatay. Kaya naman eto, nung umalis na kami, parang ang lungkot. Mamimiss ko yung lugar namin. Pero kasama ko naman si Kurt. Masaya na din ako. At sa halos buong biyahe namin ni Kurt, halos natutulog lang kami. Masarap matulog, lalo na napakalamig sa loob ng bus. At bago pa dumilim ng tuluyan, sa wakas ito na kami. Malapit na kami sa dormitoryo ni Aling Yoli. Nasa syudad na kami. Maingay, magulo, mabaho, amoy kanal eh. At eto nung makarating kami sa dormitoryo ni Aling Yoli, diretso na kami sa kwarto at nahiga na muna kaagad sa magkatabi naming kama. Habang nakatingin sa larawan namin sa dingding. Ang gwapo naman ng
Katabi ko na yun sa larawan. Wika ko habang si Kurt nakatingin din sa larawan namin. Axel, gwapo talaga yung katabi mo. Pero alam mo, yung katabi ko sa larawan, bukod sa cute na, masarap pa. Hala, Kurt, ako yung katabi mo ah. Ikaw ah, gusto mo na ba ulit? Axel, mahapdi pa. Kapag magaling na. Sorry na Kurt, pero uulitin natin na kapag magaling ka na. Pag-iisipan ko Axel. Bahala na. Wika ni Kurt. Di ko naman siya pipilitin kung ayaw niya. Axel, saan pala natin nahanapin yung nalunod sa inyo? Kurt, sa Chinese hospital daw. Gusto mo, puntahan na natin ngayon? Axel, bukas na lang. Pagod na ako tsaka masakit na yung puwet ko. Sige Kurt. Bukas na lang natin puntahan. Tsaka pala Kurt, kapag magaling ka na alam mo na, sasakay ka na ulit. Axel naman bahala na. Pero ayoko na. Kurt, biro lang. Ikaw talaga. Tara lumabas at di pa alam ni Aling Yoli na nakauwi na tayo. Baka naiinip na yun sa pasalubong natin. Kaya eto, lumabas muna kami sa kwarto tapos tinawag namin si Aling Yoli na paglabas niya, parang salad ang mukha niya. May nakadikit na kamatis at pipino. Aling Yoli, para saan yan? Pampaganda to mga bata. Baka nakalimutan niyo yung bilin ko ha. Aling Yoli, makakalimutan ba naman namin ang bilin nyo? Ito po nasa eco bag na ipinadala nyo. Kaya ito, nung tingnan ni Aling Yoli yung eco bag, ang mga ngiti niya, ngiting panalo. Napakadami naman ito, iho. Aling Yoli, para mabigyan nyo din yung mga kumare nyo. Kaya dinamihan ko. Oo iho. Tama ka dyan. Bibigyan ko yung mga kumare ko. Lalo na yung isang kaibigan ko. Naaawa na nga ako sa kanya. Bakit po Aling Yoli? Ano pong nangyari sa kanya? Mga bata, yung anak niya kasi nalunod sa dagat sa may parting Quezon. Tapos ayun, nailigtas naman. Kaya lang, hindi pa nagigising hanggang ngayon. Pagkasabi ni Aling Yoli ng mga salitang yun, nagkatinginan na lang kami ni Kurt. Napakaliit talaga ng mundo. Mga bata, bukas paalis ako. Pupuntahan ko yung kaibigan ko na yun. Alis ba kayo bukas? Aling Yoli, pasama na lang po kami sa inyo. Okay lang ba? Oo naman, okay lang. O siya, kailangan ko ng mag-beauty rest. Maaga tayong aalis bukas ha. Kaya matulog kayo ng maaga. At huwag maingay masyado sa gabi.
at nakakahiya sa mga kapitbahay at dumadaan. Sino ba sa inyo ang malakas umungol? Tanong ni Aling Yoli. Natatawa tuloy ako. Aling Yoli, guni-guni mo lang yun. Sige po, matulog ka na. Si Kurt ang dapat sisihin kung bakit malakas ang ungol ko. Ginagalingan kasi. Ay naku,